gawin natin 'tong legendary, umpisahan na natin ngayon 'no. Gusto kong umpisahan sa ganito, malinaw sa inyo Coach Mary, audio, video, Yes, presentation? Okey. So, clear. una muna 'no, ang ating objective ngayon is find the trading style that fits your life. So, may kanya-kanya tayong buhay, hindi ko alam kung ano yung buhay niyo ngayon, but regardless kung ano yung situation niyo guys, lagi niyo tatandaan, laging meron tayong, pag-asa sa buhay 'no. So kumbaga parang galing naman tayo pare-pareho sa, palagay ko naman 'no, wala namang pinanganak ditong mayaman agad-agad 'no. So or kung pinanganak ka mang medyo may kaya kayo sa buhay, palagay ko nangangarap ka pa ring, maging, successful. Kasi ang coach gem niyo, hindi naman pinanganak ng mayaman 'no, hindi hindi pinanganak, kumbaga kung hirap lang din ng buhay ang pag-uusapan, pinagdaanan natin 'yan. Pero ito yung magtatawid sa'yo, eh, 'no. Kung ano ka ngayon, sabi nga dito sa slide 'no, kung ano ka ngayon at ano yung gusto mong maging sa buhay mo, kailangan mong talunin 'yan, eh. Nakakatakot, 'di ba? Kumbaga dito nga sa presentation, imaginin mo pagka hindi ka nakatalon doon sa patutunguhan mo, gusto mong patunguhan, talagang it's a matter of life and death. But you have to take the leap of faith 'no, to make that jump 'no. Kumbaga, this is beyond getting out of our comfort zone, eh. Kasi, sa akin ang coach gem niyo 'no, ito lang yung talagang gusto kong mai-share sa inyo 'no. Kasi nung bata ako talagang nag-umpisa kasi yan sa pangarap. Alam niyo yung maganda rin sa pagiging mahirap, yung hindi naman kami sobrang hirap na squatter, hindi naman gano'n. Kumbaga, nasa middle class to yung nando'n sa ordinary middle class na kung saan pare-pareho naman tayong galing do'n. Pero ang nagtulak kasi sa akin yung mga challenges sa buhay. Siyempre 'pag middle class ka, 'di ba, dumadating yung time na may kakulangan, 'di ba? Meron kang gusto, hindi niyo magawa, meron kang gustong kainin or gustong bagay na talagang gustong-gusto mo 'no, na makuha. Hindi mo makuha kasi kulang nga sa pera. Lalo na yung, time na mga bata tayo or kahit ngayon, hanggang ngayon talagang, dumadating karamihan sa ating yung ganyan. Kumbaga parang sapat-sapat lang, 'di ba? Kumbaga making both ends meet. Ito yung financial, capability mo, ito yung financial responsibility mo, pinipilit mong ipag-meet sila pero parang kinukulang ka. So yun yung nararamdaman natin sa ordinaryong buhay natin na take note guys, yan yung nagtutulak sa atin, eh, para tayo tumawid 'no. Kumbaga ito nga, eh, 'no, make that jump kasi if you will not take the leap of faith, mananatili ka sa kung ano yung sitwasyon mo ngayon, eh. So bakit ko inuumpisahan dito? Kumbaga, kailangan meron tayong matinding hugot, eh. As a trader, kailangan meron kang matinding foundation. Bakit ka magiging trader? Kumbaga parang ano yung matinding pangarap mo sa buhay at pinagdadaanan mo ngayon na kapag nakuha mo na at nandun ka na sa if you want, kumbaga you take the leap of faith, nandun ka na sa what you want to be, yung something that you will look forward, para ba mas panghawakan mo kung ano yung na-achieve mo sa buhay, hindi ba? Nakuha nyo? Kasi lagi mong naaalala yung pinagdaanan mo, sakit, hirap, sakripisyo. So pag nandun ka na sa kabila na side na kung saan mo gustong makuha, hindi mo nabibitawan. Kasi worth it lahat ng pinaghirapan mo. So ito yung isang mensahe na gusto kong, umpisahan itong presentation ko, eh. Be fearless in the pursuit of what set your soul on fire. Ano ba yung talagang, bugso ng damdamin mo? Ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Na katulad nga ng sabi ko sa inyo, hindi naman tayo pare-parehong pinanganak ng mayaman, pero pare-pareho tayong may pangarap, 'di ba? And ako naniniwala katulad nga nung presentation dito. Hindi naman kami milyonaryo, eh, pero you know what? It will only take one person to break the poverty middle class cycle sa pamilya nyo. And it's not yet broken, make sure that the person is you. Ako naniniwalang ikaw yan. The mere fact na nanonood ka ng live ngayon, the mere fact na nandito ka, ibig sabihin naniniwala ka, eh. Kumbaga, yun yung fire within you, eh, na ako yan, eh. Ako yung magbibigay ng financial freedom, hindi lang sa sarili ko kundi sa buong pamilya ko at mapa-pass on ko 'to. Kumbaga meron akong, mapapamana sa pamilya ko. Both 'no, yung financial freedom and yung education, yung skill na nagbago ng maaaring makapagpabago ng buhay natin. Kasi ako ang coach niyo kasi ginawa talaga lahat
'no? Ngayon ko lang sasabihin 'to, kada magpe-present ako iba yung nasasabi ko, eh. Ginawa kong lahat kasi panganay ako, eh. So ang daming pangarap pero bago ako dumating dun sa isang bagay na nagpatino sa'kin, naging loko-loko muna ako. Kaya nga ito tandaan niyo 'no guys, okey lang magkamali sa buhay, okey lang maging gago ka, tarantado ka, lahat na, failure ka. Kasi 'pag nagpakatino ka, matino ka straight. Kumbaga parang mapagdaanan mo na lahat ng mapagdadaanan mo kasi kapag tumino ka, hindi mo na babalikan yun. Ang post niyo, bago yan nakapagtapos ng pag-aaral at bago nakapasa sa board exam, I'm a once, kumbaga parang, black sheep ako sa pamilya. Kumbaga naghinto ako ng pag-aaral, nung huminto ako ng pag-aaral, nabarkada ako, na-involve ako sa mga bisyo, pasaway akong anak. Kumbaga parang hindi hindi nga akalain ng mga kamag-anak ko at mga kapitbahay namin na titino ako. Kumbaga ano yung message nun? Kumbaga lahat pala ng pinagdadaanan natin ng masasakit na experience na marami tayong na-encounter sa trading, yun pala yung nagpapatatag sa atin. Kumbaga nga sa metal o asset na tinitrade natin, parang nagiging ginto ka in the process eh. Kahit saktan ka, pero kung meron kang true value sa sarili mo, hindi ka masusunog eh. Kumbaga, you will come out, no? Alam nyo ang ginto, bakit siya sinusunog? Bakit siya dumadaan sa matinding melting process na tinatawag? Lahat ng mga tinatawag na dust, no? Kumbaga sinusunog yan para kapag tunaw na, pure ginto. So ganun tayo sa buhay, ganun tayo sa trader. Bakit ka nagdadaan sa pagkalugi? No? Meron kang nagawang mali, kaya nasasaktan ka. Bakit nasunugan ng account? Kasi mali ka eh. Pero kapag nanatili ka doon sa proseso, sa journey, di ba? At tiniis mo lahat yan, alam mo ba, balang araw, pure gold ka na eh. Kasi na-wipe out na lahat ng mga weaknesses mo. So ganun-ganun sa buhay. No? So the path from your dreams to reality does exist. Tandaan niyo yan. Kumbaga, ito yung pangarap mo. Ito yung realidad na gusto mo. Talunin mo yan. Merong daan eh. Ang at daan yan, nasa sayo rin. You just have, ito yan. Kailangan may vision ka. Kailangan nakikita mo yung sarili mo. Hindi lang ako para dito eh. Hindi ako talunan eh. Hindi eh. Hindi ako papayag na talunan ako eh. Alam ko panalo ko eh. Alam ko madadali ko rin 'to. Alam ko magiging profitable trader ako. Alam ko makukuha ko yung financial freedom ko. Ay, alam ko yun sa sarili ko. Alam ko yan sa puso ko. So, kailangan yun muna yung ma-visualize nyo. Yung importante yan. Dapat diyan kayo mag-uumpisa. Dapat pangalawa, meron kang vision, di ba? Hindi lang sapat na mangarap, hindi lang sapat na imaginein mo kung ano yung gusto mong maging sa buhay mo. Kailangan tapangan mo. Dahil ang buhay, it's just the life that we are living is a survival mode. Lalo na dito sa Pilipinas na napaka-unfortunate natin. Wala tayo ng meron sa ibang bansa. Kumbaga, ang classification nga natin, third world country eh. Ang dami nating sakripisyo. Transportation, lahat, yung government natin, di ba? Hindi maganda pamamalakad. Paano ka lalaban? Kumbaga, paano mo titiisin lahat yan? Kumbaga, may vision ka nga, pero ang hirap naman ma-achieve. Kailangan mong tapangan, kailangan mong lumaban. Ikaw lang naman yan eh, walang ibang tutulong sa'yo, no? So, meron kang vision, tinatapangan mo, kumbaga, warrior ka sa buhay na 'to and you have to get onto it with the perseverance, no? Kailangan mong sipagan araw-araw, kung puwede nga minuminuto, oras-oras eh. Hanggang sa makatawid ka o hanggang sa makuha mo yung gusto mong maging sa buhay mo. And I'm telling all of you right now, no, from the bottom of my heart, 'pag nakuha niyo na yun, mas maa-appreciate niyo kung bakit kayo nakarating dun and hinding-hindi niyo na yun bibitawan. Kumbaga pagbubutihin niyo pa kasi yung pinaghirapan mo, kumbaga every time na naglo-look back ka sa buhay mo, bago ako naging profitable trader, ilang sunog yung inabutan ko, ilang sunog ng account yung naranasan ko, ilang milyon yung nawala sa akin. Pero sabi ko nga, 'di ba, sa marami kong mga reels, 'di ba? Yang nawala sa inyo, for as long as hindi kayo magi-give up, i-re-refund din yung market higit pa. Ngayon, ito yung tanong ko, no? Kasi kailangan nating makita, no, yung sitwasyon. Later on, may Q&A session tayo. Pero for purposes of this presentation, gusto kong ma-figure out nyo, no, nating lahat, kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Kasi
Ideally ito, ang Pilipino kasi para daw maging masaya is 130,000, at least monthly para maging masaya, hindi ba? Para maging masaya. So ano ba yung ideal na monthly income mo para maging masaya? Pero 'wag tayong magfo-focus diyan. Kumbaga, 'yan yung common na iniisip ng mga Pilipino, eh, 'di ba? Pero magfo-focus tayo, ano ba yung problema mo ngayon bago natin ma-achieve yung ganyan or even higher than that. Tanong mo sa sarili mo, i-assess mo sarili mo, ano yung current financial status mo ngayon? Kumbaga ano yung problema? Kailangan kasi sa problem solving, ina-identify natin yung problem. Anong connect nito? Later iko-connect natin 'yan dun sa topic natin ngayon. Inumpisahan ko lang itong session na 'to dun sa mga importanteng component kasi trading psychology rin 'to, eh, 'di ba? Bago mo ma-pinpoint yung solusyon sa problema mo, okay, gusto mo maging profitable trader, ano muna yung problema mo ngayon? Kasi kung hangga't hindi mo nahahanapan ng solusyon kung ano man yung problema mo financially, mahihirapan kang marating kung ano yung gusto mong maging as a profitable trader kahit na anong lifestyle or buhay ang meron ka ngayon. Kaya ang punot dulo nito, ano ba yung problema mo ngayon? Hindi ba? Kung ang problema mo ngayon, meron kang problema sa financial, I suggest ito 'no, real talk, hindi trading ang magbibigay ng sagot niyan. Hindi hindi agad-agad gano'n. Baka dagdagan mo lang ang problema mo. Kaya ito ang advice ko 'no, make sure yung financial status nyo medyo nandun na sa stable, no? Nasa stable na kasi ang pagiging trader, it is a form of sustainability and multiplying kung ano man yung wealth mo or na-accumulate mong wealth eh. So kung doon ka kukuha ng income sa trading, kung may problema ka sa financial, let's say baon ka sa utang, 'di ba? Kapos ka sa budget, trading ba ang magbibigay ng solusyon? No. No, kasi sira na agad ang psychology mo. Dapat i-assess mo, ano ba yung financial status ko? Kumbaga, kulang ako sa budget, lagi na lang ako nauubusan. Baka kasi may problema ka sa gastos, masyado kang magastos. Ang priority mo dapat, pag-igihan mo, galingan mo dun sa cash flow aspect mo. Kasi talagang dapat nandun ka sa point na stable ang cash flow mo eh. So tingnan mo muna yung short-term goal over long-term goal. The long-term goal, ang solusyon mo kasi sa ideally, hindi, this is a form of parang stability. Hindi siya, ang solusyon kasi nasa short-term goals eh. So doon sa short-term goal, kailangan ma-address yung current na financial status or problem mo ngayon kung ikaw na mo problema. Well, lucky you kung hindi. Mas madadalian ka ma-achieve yung pagiging successful trader. Pero ang gusto kong ma-assess nyo muna sa sarili nyo, baka mamaya namomroblema ka sa pera, paano mo aayusin yung isang skill na magbibigay sa'yo ng sustainability kung wala ka namang isu-sustain, hindi ba? I hope na nakukuha nyo yung point. I-address nyo muna yung problema nyo ngayon bago natin, para makafocus ka dun sa main objective natin na ano ba yung fit na trading style sa'yo based on your life ngayon. Pinag-uusapan natin ano ba yung buhay na meron ka ngayon. So siguraduhin mo, no, pagdating sa financial status, galingan mo sa trabaho. Kung may business ka, galingan mo para stable ang source of cash flow mo. Pagka ikaw makaka-focus ka sa trading, so both your short-term and long-term goals, mas makaka-focus ka, masusolusyunan mo lalo kung ano man yung financial na situation mo ngayon, no? Lagi niyo tatandaan, ano ba yung problema ko ngayon? Tapos ano yung solusyon. You should look at short and long-term goals. So, ina-assess natin ano ba yung current na sitwasyon mo ngayon for us to focus more on determining ano yung trading style that fit to you. Bakit? Ito yan eh, no? Aside dun sa financial status, hindi ba kailangan sa totoo lang guys, ang mind mo dapat sa trading, medyo clear yung mind mo. Paano ka makaka-focus isang skill na magbibigay sa'yo ng mas maganda at marami pang opportunity kung magulo isip mo. So, kadalasan ng gumugulo sa isip natin, 'di ba, yung problema sa pera. Kung may problema ka sa pera, paano ka makaka-focus dito? Baka isang isang lugi lang, give up ka na agad, which is in that, kaya maraming nalulugi kasi ang tingin nila sa trading, ito magbibigay sa akin ng mas maraming income kasi kulang ako sa pera. Hindi eh. Ayusin natin. Kumbaga ilagay mo sa tama from the very start, stable ka na ideally. Dahil kapag may problema ka doon, ayusin mo muna yun bago ka mag-level up. Being a trader is leveling up your game. Leveling up your financial capability to earn more
and not just to earn extra. Tandaan niyo yan, hindi lang barya-barya ang gusto natin dito. Kaya kailangan stable ka, 'no, i-assess niyo yung sarili niyo, "Am I that financially stable? Successful ba ako sa career ko? Gusto ko ba yung ginagawa ko? O gusto mo lang gawing escape itong trading?" So pag-uusapan natin 'yan. Dapat hindi gano'n ang mindset mo, dapat ayusin natin. Unang-una, 'no, gusto mo trading, okay. Ang tanong, i-assess mo ulit sarili mo, 'no, after mo ma-assess ang financial situation mo. Ano ba risk appetite ko muna, 'di ba? Ikaw ba high risk, medium risk, o low risk, 'no? Hindi po puwedeng sasabihin mo, "High risk ako, Coach Jem." Pero ang tanong, yung bang, knowledge and experience mo pang high risk na ba? So, 'wag na 'wag kang magmamadali. Kumbaga, okay, malakas nga ang loob mo, risk taker ka. Ang tanong, do you have the right skill and experience to become a high risk trader? Gusto mo na bang maging scalper na technically pang high risk trader? Kung hindi ka pa prepared based on your existing knowledge and experience, minamadali mo ba? Ang worst case scenario nito, kung tumingin kayo dito sa kanan, hindi mo naman kayang i-commit yung time, yung focus, and self-improvement to become a high-risk trader. No? Kasi high risk involved high reward. Provided if you will dedicate or you will commit a lot of time, focus, and self-improvement. Okay? So pag-usapan muna natin yung mga trading style, no, para magkaroon kayo ng idea based dun sa assessment nyo ng current financial status nyo and life as a whole, no. Again, balikan natin ulit yung sinabi ko, kailangan clear your mind. Ibig sabihin, wala kang toxic na kung ano man yung pinagdadaanan mo. Relationship ba yan? Financial ba yan? Kailangan mong i-clear muna, ayusin muna yun. Kahit kasi sabihin nating may financially stable ka pero sa ibang aspect ng buhay mo magulo naman. Let's say meron kang problema sa kung ano man yung problema mo emotionally, and ang matinding problema usually yung mga relationship, ayusin mo rin muna yun. Kailangan clear your mind, no? So you can focus more, you can commit more time, focus, and you can embrace that improvement, no? Balikan natin 'to, no? Para ma-assess nyo, ano ba yung mga different trading style, and you have to assess yourself. Ako ba pang scalping? Kasi ang time frame nito very short term. Meaning, mas magde-dedicate ka ng focus. Bakit? Ang scalping kasi seconds to minutes ang usapan dyan eh. Makaka-focus ka ba? Yun ang tanong. Gusto mong kitain yung kinikita ng mga scalper, yung mga transaksyon na nakikita mo sa Facebook. Ang tanong, do you have time, focus, and commitment to time, focus, and dedication talaga to do that kind of, no, at parang requirement para maging profitable. Kumbaga kasi nga ang kailangan dito unang-una, first and foremost sa lahat ng trading style, kung mapapansin niyo lahat diyan may discipline. Lahat diyan naka-check discipline. So again, i-assess mo, discipline na ba ako as individual? Yung bang buhay ko ngayon, disiplinado ba ako? Baka mamaya wala kang disiplina. Ang weakness natin mga Pilipino, hindi tayo disiplinado. Well, ang dapat na maging discipline mo rito as a general rule, no? Para kang, kumbaga kung titingnan man natin sa in terms of nationality, sino yung mga disiplinadong mga individual, mga Hapon, dapat ganun ka. Ganun katindi ang discipline mo. Kaya ako I embrace yung mga concept ng katulad yung continuous improvement, mga ikigai, yung mga Japanese concept, yung focus, kasi ganun ko siya tinitingnan, yung level of discipline, regardless kung anong trading style man ang gusto mong pasukin dito. Balik tayo, scalping, kailangan na matinding disiplina, concentration, decisiveness. Decisiveness meaning, mabilis kang mag-isip. Paano ka magiging successful scalper kung buy and sell in a second minute kung hirap kang mag-decide? Buy and sell pa lang, inaabot ka ng ilang araw o isang linggo bago ka mag-decide. Hindi ka para sa scalper muna. Hindi ka pwede sa scalping kasi decisiveness meaning mabilis kang mag-isip, mabilis kang magkaroon ng decision making. So kung ang hierarchy dito sa different trading style, kung mapapansin nyo, nauuna yung scalping kasi yan yung pinaka masasabi kong gold standard na ng trading. So meaning, kung ikaw newbie ka, pinapangarap mo, no, na maging scalper kasi mas maraming pwedeng kitain dahil you frequently buy and sell eh.
well, i-assess mo muna yung sarili mo, baka mamaya pang-default ka muna. Start at a very basic. Kumbaga parang do'n ka muna sa position, swing, and day trading. I understand talaga namang masarap pangarapin yung scalping. Pero alam niyo sa totoo lang ang advantage natin ngayon sa generation natin, okay, dati-dati mahirap 'no, ma-achieve niyan. It took me 10 years to figure out na parang pang-scalping pala ako, and I'm not for position trading. Because ako ang Coach Jim yung nag-umpisa sa PSE. Ang usapan sa PSE guy, position trading months. Ang diskarte ko sa PSE local market, bumibili ako ng October, November and December, binibenta ko ng mga January, February, March. So imagine niyo yung 6 na buwan. Ngayon ang usapan doon sa ginagawa ko ngayon, second, 2 minutes. So maraming advantage, no? In terms of earning potential. Kasi dati talagang imagine ilang buwan akong naghihintay bago ako kumita, minsan nga lugi pa, no? So ito talagang ma-assess mo agad kung saan ka nagkamali, ano yung kailangan mong i-improve, lahat ang ganda. So kumbaga parang gano'n niyo siya tignan 'no, katulad nga nung advice ko later on, meron kang chapter 1 na pagdadaanan bago mo ma-reach yung chapter 10. Pero ang maganda ngayon, nandun ka na sa proseso, nandun ka na sa journey, 'wag mo nang bitawan. Okey, pangalawang row, day trading. Ito yung talagang second 'no, dun sa talagang hierarchy na short term din 'no, it involves buying and selling during the day. So kumbaga parang ito puwedeng hourly chart ang puwede mong tingnan. Of course, may advantage din kung titingnan mo yung nangyayari sa smaller time frame. Again, discipline, time commitment, understanding of the market dynamics, risk management skill. Isa pa yan. Lahat yan dapat may checklist ng risk management skill. Part na yan ng discipline. Swing trading, ito short to medium term, days to weeks, no? Again, yung mga requirement nandyan. Position trading, ito more on long term, months to years. Bagay ito sa mga busy na mga individual na marami sa atin ngayon busy sa trabaho. No? So, dapat by default, meron kang allocation dyan. Kumbaga, ang worst case scenario kasi ngayon, pang position trading naman pala si ganito, pero pinipilit na mag-scalping. Dahil wala naman pala siyang time focus and commitment na talagang to the highest level para maging scalping, pinipilit. Kaya nalulugi, nasusunog ang account. See, ikaw mismo ang makaka-assess ng sarili mo kung ano ba yung fit na trading style para sa'yo. Pang position ka pala, kasi ang pwede mo lang i-commit na time dito, titingnan mo lang yung price action ng months, no? Kung ano nagbago diyan, then i-assess mo. Okay? Kasi nakukulangan ka, hindi pa enough yung discipline and time focus mo para maging scalper. But if you want to level up your game, ito naman yung gusto kong maging inspiration nyo. Kaya naman, walang imposible, kulang lang talaga ng time and focus. Kung ibibigay nyo yung requirement na yan, well, walang imposible. Lalo na kung meron nga kayong drive and fire within you na, alam ko kaya ko to eh. Yung nagagawa nila Coach Jem, kaya ko to eh. Kasi alam ko ito yung isang bagay na naniniwala ako makakaya ko. Then kung kaya mo naman pala at naniniwala ka, then by all means, commit time and focus para matupad mo yon. Kasi ako, naniniwala ako no, na walang imposible kapag gugustuhin mo, lalo na kung yung time mo and focus mo isesentro mo dun sa isang bagay na gusto mong maging sa buhay mo. Okay, algorithmic, medyo kakaiba ng term yan, very short to long term, kakaiba, second 2 years. Palagay ko ito yung medyo flexible eh, no? Pero nandun pa rin yung discipline, analytical skills, programming. Ngayon, ito yan. No? Ang title ng ating session ngayon is, ano ba yung trading style na appropriate sa buhay mo? Ngayon, hindi ko alam yung buhay nyo ngayon. Kayo lang ang makaka-assess niyan. Ang gusto lang na ibigay na coach them na mensahe sa inyo is ito. Ito ang mga advices ko. No? Para mas madali ang proseso sa inyo. So ano ba yung pipiliin ko diyan, Coach Jem? Ito muna, no? Dito ka muna mag-umpisa, no? Lahat tayo nag-uumpisa sa chapter 1. Okay, gusto mo maging scalper kasi ang ganda ng kitaan, pero wag kang magfo-focus kasi sa kita eh. Mag-focus ka dun sa proseso.
Kapag nag-focus ka lang dun sa pera, the moment na malugi ka, maggi-give up ka na, eh. Yan yung problema ng karamihan. Why 90% ng traders 'no, nalulugi o gumi-give up 'no? Kasi nag-focus agad sila dun sa outcome, eh. Hindi nila tinitingnan ano ba yung proseso na tama para ma-achieve ko yun on a consistent basis. Okay? Hence, don't compare your chapter 1 to somebody else chapter 10. Okay? Huwag kang magmadali. Kumbaga, your time to shine will come. Kailangan mo lang i-enjoy yung journey mo as much as the destination. Kasi pagka mas masarap marating o ma-achieve yung goal mo or destination mo sa buhay kapag ka yung journey, whether up and down yan, in-enjoy mo lang yung process. Hindi yung nasaktan ka lang, gi-give up ka na. Kaya maraming nagfi-fail. Kaya maraming nalulugi kasi hindi nila ini-embrace yung journey. Ang gusto lang nila na journey, manalo sila, which is kalokohan. Alam niyo sa totoo lang, real talk, mas marami kang matututunan dun sa mga talong posisyon mo kaysa dun sa panalong posisyon mo. And make sure 'pag natatalo ka, huwag niyong sayangin yan. Ido-document niyo yan para hindi mauulit as much as possible. Maulit man, minimal na lang. Kasi dun ka talaga matututo. Sabi nga, experience is the best teacher, but the experience of other traders ahead of you is better than your personal experience. Kaya naman tayo may mga ganitong coaching session. Okay? Second, don't chase money. No? Don't chase excellence. Sa totoo lang, lahat ng mga worth it na marating sa buhay, hindi hinahabol yan. Instead, chase excellence. Focus ka sa sarili mo. Kumbaga, ang tanong dito, gold ang gusto mong i-trade. Wait, gold standard ka na ba? O isa pa yan sa tanong na gusto kong iwan sa inyo ngayon. I-assess mo sarili mo. Gold yung gusto kong i-trade eh. Wait. Ano ba yung standard mo ngayon as a trader? Baka mamaya kinakalawang ka kasi ngayon ka lang ulit nag-aaral ng trading after so many years. Ngayon ka lang ulit naging interesado kasi after makita mo yung sinishare ni Coach Jem, Coach John, Coach Lloyd, or lahat ng mga coaches na pinapalo nyo, Coach Marvin, hindi ka na dapat hindi. Dapat tingnan mo muna yung sarili mo. Kaya ko ba yun? Gold standard na ba ako? Baka mamaya nga, no? Sa umpisa lang ako magaling, tapos nung nakita ko ito na yung potential from PSE si Coach Jem, ito gold na yung tinitrade. Bigla mong nakita yun, naging interesado ka, tapos pag nahirapan ka, aayaw ka na naman. Hindi dapat trial and error ang approach mo rito. Kung gusto mo talagang maging successful sa isang bagay, pagka inumpisahan mo, tapusin mo at pagbutihin mo. Ang karamihan kasi ng nagiging problema ng iba, nagusto nga nila yun, pero pag nandun na sila sa proseso, umaayaw na. Huwag niyong hayaang maging ganun kayo. Tandaan niyo, the moment na marinig niyo tong advice ko na to, kung gusto mo talaga na maging successful sa buhay, be at your legendary self, gold standard. No, balikan natin yung sinabi ko kanina. Bago ka come up sa pagiging legendary or gold standard self mo, marami kang pagdadaanan na masasakit. Bakit? The intention is to get rid yung mga pangit sa iyo, yung mga waste, 'di ba? Ang gold, 'di ba? Sabi ko kaya tinutunaw 'yan para mawala yung component ng mga dumi-dumi, yung mga kung ano-ano, para pag tunaw na 'yan, natanggal na yung mga component na mga hindi naman dapat maging ginto. So ikaw yun eh. Kung may pagdadaanan ka dito sa trading na nasaktan ka, nawalan ka ng pera, part ng process 'yan. Sinong trader ang naging profitable na hindi pinagdaanan yan? Kalokohan yun. Lahat tayo dumadaan diyan. Kaya siguraduhin nyo kung ano may pinagdadaanan nyo ngayon, huwag nyong hayaang masayang kasi yung iba sinayang. After malugi, after mahirapan, tinapon na lahat yung pangarap nila. Mali, di ba? Well, in fact, necessary yun para makarating ka doon. And worst case, yung iba malapit na, konti na lang, give up pa. So dapat ikaw, malapit na, lalo mong panggigilan, and pag narating mo na yung goal na yun, nasa gold standard ka na, hindi pa rin humihinto doon. Dahil your next trade can make or break you. Susubukin ka pa rin doon sa level na yun. Kumbaga, naiba lang yung stress level mo. Okay, gumaling ka na, scalper ka na. Iba ang level ng stress mo doon, iba ang level ng challenges mo doon. Well, hindi nawawala yan. It doesn't necessarily mean na pag na-reach mo na yung point na successful ka na, wala na lahat ng mga pinagdaanan mo in the past. Hindi totoo yun. Mas
matitindi pa. Kaya lang ito, mas capable ka na to handle that kind of situation challenges, and along the way, mas nami-minimize mo pa. Siyempre, nag-level up ka na, level up na rin yung mga problema mo. Kung dati-dati 100,000 lang tinitrade mo, nag-umpisa ka sa ganong level, eto milyon na usapan, natural malaki na rin ang mga malulugi sa'yo, hindi man milyon or 100,000. Ganon na yung game mo eh, hindi pwedeng milyon ang kikitain mo, ang losses mo hanggang 10,000, 50,000 lang, hindi ganon kasi nag-level up ka na. So, the good thing about being a gold standard, na nahubog na yung mindset mo because you stick to the process. You enjoy your journey as much as the destination. Okay? Therefore, no, sa third tips ko, be consistent. Okay? Because it is what transform an average trader to a legendary trader. Pagiging consistent lang, discipline, no? Pagdating sa pagiging disiplinado, dapat maging consistent ka, hindi pwedeng disiplinado ka ngayon, bukas hindi na. Hindi pwedeng naka-focus ngayon, bukas hindi na. Anong consistency dun? No? Kung ang Coach Jim niyo sinundan niyo ng maraming taon, nakita niyo ang Coach Jim niyo nagbago ba, hindi mas naging gigil pa. 10 years ko na ginagawa yung pagtuturo, more than 10 years na ako sa trading, pero it feels like yesterday, mas gigil ako, mas uhaw ako, mas matindi yung fire within me. Bakit? Real talk. Real talk. Ang laki ng binago ng buhay ko nung tumutok ako sa trading. As you all know, I'm a CPA by profession and a finance executive by profession. Kung sa trabaho din lang na-achieve ko sa buhay ko na naging stable ako, pero alam ko hindi ganoon magbabago ang buhay ko katulad ng gusto kong mangyari. And trading yung nagbigay sa akin ng reason to keep moving forward and to achieve what I want to achieve in life. Ganon binago ng trading yung buhay ko eh. Kaya ito yung real talk siya na naramdaman mo na binago ng trading yung buhay mo after more than 10 years. So yung gigil mo ngayon kasi I want to level up my game. The way I level up my game, I want to see myself 5 to 10 years from now na ganito na ako. Parang 10 years ago, kung ano man ako ngayon, kung yun yung ni-look forward ko 10 years ago eh. Now at narating ko na kung ano yung narating ko ngayon because I believe in myself 10 years ago, nagle-level up ulit ako 5 to 10 years from now. So ibig sabihin, dapat mas matindi pa. No? Yung gigil, yung fire within me because napatunayan ko na eh. Na nagbago buhay ko eh. Nag-umpisa ako dun sa wala eh. Narating ko kung ano yung gusto ko marating. Ibig sabihin, mas kakayanin ko kung ano yung goal ko 5 to 10 years from now. I hope nakaka-relate kayo. So being successful will make you more, no, crave for more success. Kasi bakit? Narating mo na yung gusto mong marating and gusto mo pang mag-grow. And that's the right mentality. Hindi pwedeng naging successful ka na, okay, pahinga na ako. Bakit pa ba ako magpapakanda hirap Sunday ngayon, ganito. Hindi eh. Dapat mas lalo kang manggigil kasi the moment you stop growing, the moment you stop feeling the fire within you, that's your end of the game. Yung complacency is the enemy of all success eh. 'Di ba? Maraming yumaman pero naghihirap, 'di ba? Dapat the more na yumaman ka, manggigil ka, 'wag mong titigilan 'yan. Okay? Kaya dapat maging consistent ka. Kung gusto mo marating yung pagiging legendary mo, well, may ile-level up pa yan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung yung last year, epic year for me, this year, legendary. Kung magiging legendary itong taon na to, ano yung next level ko? Hindi yung, okay, naging legendary, tapos na. Hindi. Kumbaga parang another chapter. Consistent. Di ba? Kung first time nyo ako finalo, Google nyo ako, makikita nyo yung history ko, hindi nagbago si Coach Jem. Nanggigil pa. Gumaling pa as a trader because that's the way it should be. What comes after gold? Ano yung pwede pa nating i-trade after gold na mas matindi pa sa gold? Hindi natin alam. Pero for as long as nang legendary ka in your own way, pag dumating yung opportunity na yun, makaka-capture mo. Di ba? Sino mag-aakalang magti-trade ako ng gold, di ba? Sino mag-aakalang mag-forex ako na dati-dating kinakatakutan ko? Yung pala, yung mga dating kinakatakutan ko, yun pala yung magpapatindi pa sa akin. Kaya tatandaan nyo guys, lahat ng kinakatakot nyo, harapin nyo yan. Kasi dyan lang kayo mag-grow eh. Kung ako nakontento lang sa PSE, wala. Nilalangaw ako. Kumbaga, isa na ako sa hindi
relevant na trader ngayon. Kasi alam niyo naman ang PSE namatay na halos. So lagi nating tatandaan, be consistent. Focus on something that will help you grow and crave for more success. And most importantly, bakit naging posible lahat ng kung ano man yung meron ako ngayon. And I'm pretty sure lahat kayo na nakikinig, no, whether live or replay, ito ang pinaka-best na tip na mabibigay ko. Kasi ito yung nangyari sa buhay ko eh. From someone na from someone na nagloko sa buhay, from someone na black sheep, from someone na huminto ng pag-aaral, from someone na hindi aakalaing makakapasa ng board, from someone na na-achieve kung ano man yung na-achieve ko ngayon. Isa lang naman ang reason yan eh. No, ginawa ko yung best ko and I let God take care of the rest. Kasi kung hindi naman din nakikita ni God na worth it ka or worthy ka sa pinagdadasal mo, hindi rin ibibigay yan. Kaya siguraduhin nyo ito, no? Magdadasal kayo. Kumbaga parang ako lagi kong pinipray. Ito share ko sa inyo. Pag nag-pray ako, ito, Lord, bigay mo sa akin yung gusto kong maging success. Gagawin ko lahat. No? Gagawin ko lahat para maging worthy ako in all aspect. Lahat ng mga kasalanan or lahat tayo nagkakasala. Pero lahat ng mga shortcomings ko, lahat ng mga ginawa ko sa buhay, humingi ako ng forgiveness just to make sure na malinis ako. Kumbaga parang, di ba, it's a process eh. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo maging gold standard, you have to get rid of all your toxicity. Yung mga hindi ka, gold standard ka, pero ang dami mo palang baggage, marami ka palang toxic sa katawan mo, tanggalin mo lahat yan. Para pag ginawa mo yung best mo, nag-focus ka, nakatutok ka, ibigay sa'yo. And mag-pray ka na masustain mo yan. Kumbaga, ito yan eh. Help, no, pray because you are thankful for what you have, no, and not because you want something else. Kumbaga parang kung ano ka ngayon, pag-pray mo yan and always make sure na magiging worthy ka, di ba? At ibibigay yan, kumbaga gawin mo lang yung best mo. Ako, ito yung favorite quote ko nung college eh, no, nung nag-take ako ng board for the CPA. I took it at once. Do your best and let God take care of the rest. Until now, no, yan, habang nagle-level up ako, yan yung talagang pinanghahawakan ko. Kaya natutupad, kung mapapansin nyo, di ba, kung pina-follow nyo ako, I'm a firm believer of law of attraction, but I'm a firm believer ng faith, no, in God. Kasi magkokonekta yan eh. What you attract in your life, maging worthy ka, pag pray mo, bibigay yun. Okay? Ayun. So, Q&A session muna tayo with our Traders PH Coach guest, si Coach Jowa. Coach Jowa, diyan ka na? Hi, Coach Jowa? hello. Hi. Ayun. Kumusta, Kamusta? Sir Malinaw Jan? ba? Na-internalize? Naramdaman mo ba yun, Coach Jowa? Yung mga bitaw na salita ko? Aba, Naka-impact ba sa'yo? para tayong nasa flip top eh. Pasok na pasok eh. Talagang dapat pumasok. Sabi ko nga sa inyo eh. Ako kasi pagka nagsasalita, iba eh. Kumbaga galing sa puso talaga. Anyway, sa'yo Coach Jawo, ito no, meron tayong 5 katanungan. By the way guys, may Q&A session tayo sa lahat ng nag-attend ng live, no? So don't worry about it. Meron tayong time na i-dedicate para sa lahat na nag-attend. Tanong ko muna sa'yo, Coach Joe, being an OFW, no, employee, anong naging challenge ng trading sa lifestyle mo? Sige nga. Kasi marami makaka-relate eh, di ba? Sa'yo, anong Okay, pinagbago? okay. Sige, bigyan ko lang ng quick background, no? I'm an OFW here in Singapore. Ang unang discipline ko talaga is long-term investing. I started PSE 2011 pa. So, Tagal na. OG na, OG. Puro long-term lang Okay, talaga. Then, oo. I've switched, hindi ba nag-switch, pero lumipat, dagdag lang ng kapital sa US market. Then, I go through some courses on accounting. By profession, I am an engineer. So, kumuha ako ng mga accounting courses para maintindihan ko yung balance sheet. Ang Kasi, galing ha. yun nga, long term, pang long term, so nagtitingin ako ng mga balance sheet, para naintindihan ko kung anong ginagawa nila, paano nila nalalaman yung mga valuation. So, mano-mano lahat, by the time 2015, I learned yung discipline ng value investing. So, then, bago ako nag-start sa Forex, talagang puro low risk investment lang pinapasok ko.
Then I switch, hindi ako nag-switch, nag-open up ako ng kapital for property investing. So may mga Mhm. parentahan ako, ganyan. Then ayun na nga, si Coach Jan ang naging mitsa para i-sales talk niya ako sa Forex. Okey, Kasi okey. nag-meet kami sa isang forum, regarding REITs. Bale nung lumabas yung REITs sa Pinas, I'm already invested here sa Singapore on REITs. So Okey, alam ko na okey. yung in and out niya. So yun, medyo nag-click kami ron ni Coach Jan. Oo. Then at the same time, yun nga, inopen up niya sa'kin, "Bro, baka gusto mong matuto mag-Forex." So I started Forex sa Izanagi, Mhm. yung bot, yun, yung bot. So from there, dun ko na lang na-explore na, ganito pala, may puwede palang mag-bot, puwede palang copy trading lang kahit hindi na ikaw yung magbantay. Mhm. So yun, dun nagsimula yung, trading journey ko, 2023. Okey, So, okey. anong naging challenge? So, challenge started when I do manual trading, yun na. Kasi mas stressful, 'di ba? Mas Oo, stressful. may emotions na, Nandun na Mm. yung hnig ng kamay, pagka mag-e-entry. Oo. Mm. Andun na yung, "Ano ba 'to, babagsak ba 'to, kaka-close ko na ba?" Mga gano'ng tanong. So, yun ang naging challenge sa ano. Regarding naman sa lifestyle ko simple lang naman, pagala-gala lang din ako like everyone else sa Traders Full-time PH. employee ka pa ba or trader na? Full-time employee, pero Okey. malapit na. Okey, at Onti na lang, onti na lang. maraming nakaka-relate 'di ba, Coach Jowo na, from full-time employee to almost getting there dun sa full-time employee to full-time trader, on a average ilang taon yung assessment mo para mag-transition ka dun? 3 years Yeah, minimum, yeah, 3 years yeah. minimum. Kasi hindi ka naman Kahit 3 years. yeah, kumbaga parang hindi ka rin talaga magre-resign hangga't di ka sigurado, not unless you will take a leap of faith, 'di ba? Kasi ako, Coach Joe, 'no, Um, just so everybody, 'no, bago naman din ako nag-resign from my corporate job, siyempre stable na 'yun, 'di ba? In-assess mo talaga if you want to take a leap of faith, 'no, magte-take ng risk ka talaga, you have to focus talaga, Kumbaga, ang trabaho kasi inaago yung oras natin, sisiguraduhin mong unang-una meron kang savings talaga. What do I mean by savings? Hindi yung 6 months lang, dapat taon yung naipon mo. Kasi yung lifestyle mo magbabago. Kumbaga parang may challenge nga, 'di ba? Kumbaga kung nawalan ka ng trabaho, mag-focus ka sa trading, wala kang income niyan kung mag-uumpisa ka pa lang talaga mag-aral or siguraduhin niyo bago kayo mag full-time talaga, medyo stable na rin yung cash flow niyo kahit na nag-resign na kayo sa trabaho. Going back to you, Coach Jawa, 'no? So, yun na nga, yes, yes. nabanggit mo kanina, may mga challenges ka but you overcome it through to how? Na yung sa mga manual trading mo? Okey, siyempre community. Kasi, I'm Yun. in Wise Investors, nag-start ako sa this. So yun na nga, I started sa Izanagi, then I do my self-learning, siyempre basa-basa, tapos nood ng mga videos. Then at one time, I Mhm. started Shadow. Wala akong prior background, I just started Shadow kasi nga naengganyo ako, So, yung start ko ng Shadow medyo pangit na season. Medyo pangit na Oo. season kasi yun yung mainit yung CHF. So, ang Mm. mga trades nun is puro CHF, JPY. So, yun laman, I mean, since the backtest naman yung Shadow, I'll just follow yung procedure. Mm. Ano ba yung Mm. procedure? 0.01, 0.02 sa 1,000 na capital. So, I just followed it with discipline and everything, pero nasunog pa rin. Kasi hindi 'Di naman ba? talaga Ganun pa rin. guarantee, Kumbaga eto pala guys, 'no, Oo, wala yun. namang So, guarantee na eto walang real talk, guarantee. 'no? Wala, kahit na sabihin mong, ito yan guys, 'no, tandaan niyo, 'no, wala namang trading system o mentor ang makakapagpabago sa'yo agad-agad, especially kung hindi mo pa binabago rin yung mali mo sa sarili mo. Hindi ba? Kumbaga no trading system or mentor can change you if you yourself you're not willing to change. Yung attitude mo pagka ganyan yung price action, napopomo ka pa rin, 'no, 'di ba, kung kahit may rules and regulation na and hindi guarantee kasi yung market kasi hindi naman natin kontrolado yan, 'di ba? Kahit na anong plano gawin natin diyan, kahit may system in place yan, meron pa ring mga
unusual price movement that we have to deal with. That's a part of trading. Katulad nga nung napagdaanan ni Coach Jao, no? Yung napagdadaanan mo yung Coach Jao, yung mga challenges na yan. Kasi syempre, hindi maaalis na mapoprostrate ka. Pero anong ginawa mo nung time na yon, no? From psychological point of view, no? Yung na-encounter mo yon, yung nangyari na bad season na yon. Okay, so yun na nga, ano yan, mga April 2023, April yun. So yung trade na yun, matagal yun. Naka-sell yung CHF JPY sa Shadow 2.0 pa nun Shadow 2.0. May CHF pairs. Tapos, parang umabot hanggang May, ayaw niya talaga bumaba. So, tagal. Nag-level yun? Anong level? Level 20 plus na, level 20 plus. Grabe yun. Nakaabot ka dun sa ganung level? Paabot. Pero mga na-break yung historical record niya, siguro mga level 28. Margin call na ako. Okay. So, margin call. Okay. So, balik ulit sa community. Kwentuhan na naman. Naku, sulog na ganyan, ganito. Sa loob ng community yun sa ano pa nun sa Discord. Then, syempre, nung medyo nagre-retrace onte, mga nasa level 30 plus na siya, nagre-retrace onte, ayun na, pasok na ulit ako. Laglagay na naman ako ng 1,000. Same risk management, same discipline, same everything. Lahat same. I mean, wala akong binago sa risk management. Hindi ko nilaki ang lot size ko. Nasunog ulit. Umabot pa ng beyond 30, level 30. So, umabot siya lang, level 60. Grabe. Anyway, for the benefit na hindi familiar pala yung iba kasi na umattend ng session ngayon, yung shadow technique kasi guys, it's our technique sa trading, forex trading, na kung saan may ipa-follow ka ng level. But yung sinasabi ni Coach Joe, it's an exception. Mas season kasi na extraordinary. So talagang, kumbaga parang may dadating yung point na kaya nga nag-i-improve yung system, di ba, na may nangyayaring ganun. So, actually, kumbaga parang hoping na makabawi ka na and nasunog ka, parang ang hirap ng pinagdaanan mo pala. So after umabot ng level 60, anong nangyari? Nakaka-interesado yung story mo na marami makaka-relate niya. Okay. Sa mga nandun yung mga panahon na yun, alam naman nila, min-annual close na lang yun. Hindi na pinatrade ang CHF nun after nun. Grabe yun. I mean, because yun ang weakness ng system Oo. Natapat na talagang season ng CHF nun Talagang, ayun nga, hindi natin, uncertain ang market Hindi man natin pwede sabihin na, naku, wala nakakaalam kung kailan babagsak yan, kailan tataas. So, Exactly. anong nangyari doon, min-annual close na lang yun, then hindi na nag-trade ng CHF after that. Exactly. Yan yung sinasabing we learn more from our experience. Kasi hindi naman natin alam yung isang bagay na pwede nating improve hanggat hindi natin nararanasan. Tandaan nyo yan guys, no? Kaya napaka-importante, ito nga, which answer the question, itong number 4 na, yan ang role ng community, yan ang role ng support ng coaches, di ba? Na madidiscipline ka more and you also recognize your own accountability. Kumbaga, sa case ni Coach Joe, hindi siya nanisi. Kumbaga, parang alam niya, may accountability rin siya sa sarili niya. Tandaan nyo guys, you have to be responsible and matured enough to know your accountability. Hindi po pwedeng i-blame mo yan sa community at sa mentor mo. Hindi, ikaw yan Kumbaga, you should be kumbaga parang fully aware na nandyan ang community at ang mentor to support you, but it doesn't necessarily mean na mababago ka agad niyan. Sabi ko nga kanina, walang mentor o trading system or community ang makakapagpabago sa iyo kung yung dati mong sarili na kinakalawang ayaw mong mag-stick dun sa proseso para maging gold standard. So sa case ni Coach Joe, kaya nga si Coach Joe, coach ngayon dahil sa tindi ng pinagdaanan niya. Anyway, ganda na start, diba? Coach Joe. Margin call. Matindi yun. Matindi. Kasi syempre, nag-i-start ako Tapos talagang follow the procedure. Everything follow procedure, follow risk management plan. Pero syempre, uncertain ang market. No it's giving not enough up. Na talagang So, okay. Let go. Kasi nga, nag-usap-usap naman na sa loob ng ng community na i-let go na natin yung CHF pairs, kaya pinanganak yung Shadow 3.0. Yun. Yes. Pinanganak na, tinanggal na yung JPY pairs. Saka yung mga galing, CHF diba? na delikado. Kaya yan yung sinasabing years of experience. Exactly. Tatandaan nyo guys, no?
Napaka-importante ng consistency na you have to stick sa isang community and market in general for you to gain more experience. Paano ka gagaling kung yung mga experience ng mga worst is ayaw mong pagdaanan? Gusto mo lang best case scenario, kalokohan yun. So, Coach Jowa, ikaw, kung may mabibigay kang advice sa mga beginner na parehong sitwasyon mo dati, which I'm pretty sure 90% ng nanonood or more, pinagdadaanan yan, anong encouragement ang mabibigay mo sa kanila? Okay. Before that, I will show you, ito yung pinakamasakit kong sunog. Prepare ko talaga siya kasi Sige nga, share screen ka ba? Paano natin hindi, mapapakita? isi-send ko lang sa chat, sisend ko na lang Sige sa nga, chat. Ito sige yung nga. Guys, tingnan niyo sa chat, pinakamasakit na sunog na nangyari sa'kin Ayan, okay. Tingnan ko nga, sa Coach trading Jowa. journey ko. Teka lang kunin ko lang yung picture. Tingnan nga natin yan at pinakamasakit na sunog ba talagang Oo, matindi? masakit 'to. Kasi Million ba inabot in niyan? Tingnan nga natin. eto, this happened 2024. Na-send mo na? Guys, nakikita nyo? Ayun! Ay, grabe to. Ay, grabe yan So, ano to? Profit ako no. Okay. Same thing, shadow trade. Mhm. Ano to, I started with 3K, napalago ko hanggang 13K. Okay. All discipline, all risk Okay. management, correct, Ang everything. ganda nung Oo, nangyari. nung buong 2024 yan. So, Oh. isipin nyo, nadali lang ako niyan, ng trade na yan, within a week, ubos Oh my lahat God. ng kinita ko ng 2024. Ay my God. Ibig sabihin, kumbaga for you to achieve that profit, no? Taon ang inabot, tama ba? Or ilang months? Within 2024 lang siya. So ibig sabihin na natin within the year, tapos binawi lang sa ni market. Tapos binawi siya November 2024, yung nanalo si Trump. Iyan ang Shadow pa rin. realidad. Iyan ang realidad sa market, no? Iyan ang realidad. Biruin mo, pera na, naging bato pa. Exactly. Anong Sinama pa nangyari capital niyan? ko. Wala kang stop Ano to? loss Black time Swan. net? Wala kang stop loss? Hindi. Ang mentality ko kasi noon is equity risk. Okay. Yung capital ko 3,000 lang. So nakataya pati yung wins. Na profit ko by 10K akong profit. Okay. So So talagang sabi ko, losing everything, no? Parang ganun ang nangyari. yun. Bali kasi Coach Dolores, yes, correct. Dolores yan. Dollars yan. Up ako ng 10,000 for the whole year only to burn nung nanalo si Trump noong November. Oh shit, 'di ba? Yan yung guys, ito real talk yan yung sinasabi nating our next trade can really make or break us So, Yes. but again, heads up, don't be afraid to commit such kind of mistake. Kailangan mong pagdaanan yan, 'di ba, Coach Joe? Hindi enough yung pinag-usapan natin dito na may experience na ganyan, hindi mo pa napagdadaanan. Dadaan ka diyan. Ngayon, pag Kasi dumaan ka diyan, lagpasan mo, 'di ba? Alam mo, Coach Jem, ang masakit kasi, sinunod mo lahat ng procedure, sinunod mo trading plan mo, pero sa sobrang uncertain ng market, mabablack swan ka, madadali ka pa rin. Exactly. Black Swan, nobody know what will going to happen. Ano daw pair yan, Coach Jowa? Anong pair yan? Ano to? ODCAD, no? ODCAD and CDCHF saka GBP USD. Ayan, sabi ni Coach Lloyd, lahat CHF pair mo yan. So pero maraming pair. But again, the thing is, eto guys, no, which I made, kumbaga parang I respect you from what you shared. I respect you more, Coach Joe, kasi ako naniniwala talaga na ang isang trader is being defined by kung ano yung napagdaanan niyang loss And yet, he is still doing what he's supposed to do na nandiyan ka pa rin as a trader. Masakit yan. Sabi ko, diba, Coach Joe? Ako na-share ko na rin dati sa ano to grabe rin. Ganyan din, million pa nga pero eventually, diba, Coach Joe, kung hindi ka mag-give up, marirecover mo Kumbaga parang ang isang reason lang na hindi mo marirecover yan pagka give up ka na tinanggap mo sa sarili mong talunan ka. Diba? Na habang buhay mong dadalhin yun, diba, Coach Jowa? Pero labanan mo yan. Kumbaga yan yung isang dapat mong tawirin as a trader. Kailangan mong pagdaanan yan. Pag yan, napagdaanan mo, na itawid mo yan, at maaaring mangyari yan ulit. Pero kung alam mo na yung lesson, alam mo na yung consequences, mag-iingat ka, malalagpasan mo yan kasi nature yan sa being a trader yung matalo So
So kung meron mang dumaan sa ganyan, Coach Jowa, balik ko ulit yung tanong ko, no? Ano ang maa-advise mo sa mga newbie or existing trader na pagdaanan yung mga sakit na ganyan? Kumbaga kung magbibigay kang solid na advice to the point na pag narinig nila yon, hindi na nila maiisip mag-give up, ano yun? I mean, build your losses as your stepping stone to a higher level. Higher Galing. level. Galing. Yes. Kasi, I mean, kung hindi mo kaya matalo ng 1,000, huwag kang umasang kikita ka ng 10,000. Ay, totoo naman. Yes. Totoo. Kung hindi ka ready matalo ng 5,000, huwag kang mag-expect na kikita ka ng 50K. Mismo, ganda na sinabi mo, Yes. di ba? Tulad ng Kasi, sinabi ko kanina, di ba? Paano kapag uusapan, milyon na? Hindi ba yes, pwedeng correct. i-limit mo lang yung loss mo sa 10,000? Kalokohan yun. Ang loss mo, ganun din yung degree na yun. You have to minimize lang. Kaya nga may risk management. Hindi. Le-level up ka. Saka ito pa, Coach Joe, real talk, no? Kung ang trading psychology mo, yung emotion mo and mindset mo is hindi ka makaka-reach sa milyonan ng usapan hangga't hindi mo napagdadaanan yung ganung degree din ng sakit eh. So for you to reach that level, di ba? Kailangan mo pagdaanan, matalo ka ng $10,000, matalo ka nandun ng yung psychological wallet kasi. exactly, Psychological wallet, exactly. You cannot level up your game into millions if sa 10,000s pa lang or 100,000, sumusuko ka na. Umiiyak ka na, sumusuko ka na. Umiiyak ka na, proseso yan eh, di ba? Para masigurado, pag na-reach mo na yung top level or may ile-level up ka pa, matatag ka na. Yung foundation is strong enough, parang gumagawa ka ng building eh. Ang building ba na itayo ng 60th floor, na nag-umpisa sa ground floor, bigla na lang. Hindi eh. May foundation, di ba? Pinapatibay bawat foundation. So focus on your journey as much as the destination kasi each journey involves a different type of challenges. Unique. So, ang ganda ng statement mo, Coach Joe, napakaganda ng pinag-usapan natin. Sabi nga nito, no, ni Cecilia, Coach Joe, no, sobrang sakit pag ganyan, Coach Joe, kahit you follow the rules, yet the market is unpredictable. Totoo yan eh. Nako, mas matindi yan. Yung nagplano ka, ginawa mo lahat ng due diligence, pero na black swan ka, na wipe up lahat ng pinaghirapan mo. Ang sakit, di ba? Sakit yan. Biruin mo, up ako ng 10,000, tapos pati capital ko, lilamon. Diba? Saka ito pa mas nagpasakit dyan, Coach Joe eh. Yung capital mo, kumbaga parang sabi ko nga eh, mas mahirap na ma-wipe out pati yung profit mo. Kasi yung profit mo, for you to achieve that profit, sobrang hirap pinagdaanan mo. Yung capital mo, it's your starting point eh. Pero yung profit mo, it's the representation of your journey, yung successful journey. Kinuha lahat yun. Pati capital kinuha. Kasi, I mean, it's my decision naman. It's my decision na, kasi, uncertain yung market eh. Drawdown na ako ng 40%. Sabi ko, ano pang point kung ika-cut loss ko? Yeah. Since kay market naman yan, then let's see. Let's see, baka ibalik pataas or whatever. Okay. Kasi nga, pero anong nangyari, as time passed by, kasi isang linggo yan eh. So, isang linggo akong aligaga eh. Kumbaga, sabi ko, wala na, do or die na yan. It's my decision naman. Kasi nandun na eh. Kasi kung inisip ko mag-cut loss, sana nung maaga pa. But it's too late for me to cut loss eh. Kasi napasubo na eh. Election week kasi noon. Election week. Yeah. So, yun lang. Yeah. Yun lang naisip ko. Since sabi ko, kay market naman yung pera, then let's see kung ano ibibigay ni market. Kung ano, margin call. Kumbaga sa simula, tinono ko na yung sarili ko na, okay, kung sunog, edi sunog. Yeah. But at least the lesson will remain. Yeah. So after nyan, okay, tapos na yan. Hindi ako nag-trade ng 5 buwan. Okay, para maka-recover ka lang, no? Okay. Talagang kinalimutan ko muna mag-trading kasi sinunod ko lahat ng protocols ko eh. Na lot size ko ganito, lot tataas hanggang maximum 3% ako kasi nga mataas na yung capital eh, 13K na yung capital ko, so baka kayanin. Ang problema, yung backtesting data, na-break lahat nung panahon na yan. Grabe. And ito pala gusto kong dagdagan yung sinabi mo. Forget the experience but always remember the lesson. The lesson will still be there. Yung experience, it took you 5 months. Kasi talagang masakit eh. No? Pero yung lesson nandyan. So, napakaganda ng ating session na Coach Joe. And bigyan natin ng
ng pasalamat ang bawat isa na nag-attend ngayon. Thank you, Coach Jawo. I think meron pa tayong Q&A later, pero nagpapasalamat ako na naging part ka ng session ngayon, lahat na nag-attend, at napaka-legendary nitong third day natin. No? Coach Mary, back to you, Coach Mary. Nandiyan ka ba, Coach Mary, para sa Q&A? Siyempre, nandito Ay, ako. yun, Well, thank you so much, no, Coach Jowo and Coach Jem. Bigyan natin sila ng isang baksak in 3, 2, 1. Boom, okay. Pero hindi kita tatantanan, Coach Jowo, kasi meron nang nagtatanong agad dito. Huwag na natin paalisin si Coach Jowo muna. Dahil Okay, gusto sige, ko sige. na lang malaman, Coach Jowo, Oo. ano ang redemptive story dun sa pagkakatalo mo? Siyempre, Okay. ang gusto na lang malaman, naniniwala kami, hindi ito ang current na portfolio mo ngayon, di ba? Oo So, naman. ano ang Coach Jem, naging alam. redemptive story nito? May mga nagme-message dito, Coach. Paano ka nakabawi, no, sa experience mong losses? Ayan. Actually, ang na-loss ko lang naman diyan is 3K. Kasi Yes. profits yung iba. So, Mhm. nag-readjust ako, nag-reflect ako, bakit umabot sa ganon. So, I decided na sa mga susunod kong trade, I will make sure every month magwi-withdraw ko. I will make sure every month Nice. magwi-withdraw ko. Yun. Kasi pera na eh. Oo. Papaliparin ko pa ba? So, magwi-withdraw ko. So, then, yun yung mga naging adjustment ko. Then, syempre, continuous learning. Agree. After that, di ba, ano yan? So, 2024 yon, di ako nag-trade hanggang April 2025. So, nag-start ulit ako April 2025. Hindi muna ako nag-shadow kasi ang tumal ng shadow ng 2025 eh. Halos wala. So, I switched to gold. So, yun, medyo nakaka-recover ako sa gold. Then, nag-withdraw ako. Kung hindi weekly, monthly, kahit pa 300, 500, kukunin ko pa rin yan. Kesa kunin yung market. Oo. So, Tama, dapat nag-withdraw. Oo, tama. Yes. Tama. Then, so no 2025, I can feel a relief of profitability na. Kahit Yan maliit, pero positive, di ba? Ayan na. Then, nung Cebu, I think August yung Cebu, no? August. Yeah, it's October. Ay, tama ba? Yeah. August or September? August. Yes. So, August, so tama. nag-gold. Yun nga, naging champion ako sa Yes! Champion natin yan si Coach Jowo, sa live trading natin, sa live trading competition. Yes. Sa Cebu yan, no? Cebu. Tama. Sa Yes. Cebu. So, yun. Tama. By that persistence, nakuha ko yun. Then, syempre, ang ginawa ko dun sa prize money, pinang-enroll ko kay Coach Jem. Nag-enroll ako sa CA program. Totoo ba? Oo. Totoo ba? Kailan yan? Kailan ba yan? Kailan Ako yun. Ayan na. Nakatago yung pangalan. Sabi ko, sinong Jawo to? Ikaw pala yun. Ako yun. Bali nag-enroll ako kay Coach Jem para mas, alam mo yun? Uy, surprise naman. Yung good ko. Okay. So, Kamusta naman pala? Nakatulong ba si Coach Jem naman sa'yo? Sa isang magaling na katulad mo, may naitulong pa ba si Coach? Okay naman, mga 400% naman. Ayan Okay. na. Pakita na natin. Hindi ko alam, Ayan na, sabi ko, sinong Jawo to? 400% up na. Sinong Jawo? Ako yun. Kasi sabi ko, imposible Ako yun. na ang galing nito, mag-i-enroll pa to sa akin. Ang galing-galing na nito. Yun yung sinasabi. Ano realization dito? Ako yun. Bali, I mean, Keep on learning. continuous improvement, syempre. Yeah. We learn from the... Kasi We learn syempre, from each other. kung tutusin, hindi pa ako advanced trader. Pero, I mean, kailangan ko pang hasayan. Kasi, may iba-iba tayong approach eh. Di ba? May iba-iba tayong approach. May iba-iba tayong style. Kumbaga parang ako guys, no, as a coach din, meron din akong tinitingnan na style ng mga gold traders sa ibang bansa eh. Para ma-adapt ko yun, ma-share ko. Kumbaga parang natutuwa ako sa mga katulad ni Coach Jowan. Ang galing na gusto pang matuto sa iba kasi meron silang nakitang ibang style. And yung the desire for learning nandun, which mas lalo akong sumaludo sa'yo. Nagulat ako doon, Coach Jow. Sabi ko, sinong Jow? Ngayon ko lang nalaman yan, ha? So, diba nagpo-post ako sa CA program? Ayan, sabi ko, after 1 week, sabi ko, ayan, nabawi ko na yung course fee. Bawi na. Di ako, libre na. Ikaw yung Jawo. Yun ang display. Okay. So, guys, alam nyo na, ha? Yung mga na-attend ng CI dyan. And nakakatuwa, sa buong community natin, nakakatulong tayo sa isa't isa. Di ba? Yan yung nakaka-inspire. That's the purpose of it. Exactly. Kumbaga we grow with each other. Nakakatuwa. Sobrang thankful ako sa nangyaring
nalaman ko ngayon na nagulat ako na ikaw pala yun. So, Ito itong po natutunan yung na nag-champion na. Nag-champion, guys, ha? Ang tindi ng pinagdaanan. Mas lalo kitang nirespeto ngayon. Salute. Yes. So yun, I mean now I'm focusing more on gold now. Ang shadow kasi medyo gamay ko na siya. Pero gusto ko lang talaga muna mag-focus sa gold kasi the reason is gusto ko lang umuwi ng Pilipinas eh. Gusto ko lang ng meron akong buwanan na I-claim na yan. Nako, yes, Coach Joe, correct, i-claim correct. na natin So yan. talagang dinidiin ko yan. Kaya Dinidiin ko yan. lang Makakauwi ka I'll be na. there na, I'll be there. So Yes, definitely. yun nga pala, ayun, talking about continuous improvement, I also go through courses. I go to certified technical Yan. analyst mga course, tapos Galing. basta, I mean, whatever na gusto ko pag-imbisan sa sarili ko, I'll just go for that course. Ayan, kamukha yan, nagpunta pa ako kay Sir Jem sa CI program. Galing. Yes. Hindi kasi Nag-masterclass ka, di ba? Nag-masterclass ka, di ba? yes, nag-masterclass din ako. Lahat pinasok ako, lahat ng kaya kong mapasukan. Kasi ang pinaka-importante sa akin doon is I'll be surrounded by people with the correct positive thinking like me. Yeah, good. Surrounded ako ng mga mga optimistic na tao. Kasi syempre, pag nasa isang community ka na toxic, puro payabang, alam mo yun, puro payabang lang or what, magiging ganun nga rin eh. Exactly. So, punta ka sa isang community na alam mong nasa tamang landas ka, na humble ka lang kasi ang boss talaga is market. Si market ang boss. Kahit sabihin mong bullish ang gold, marami pa rin nasusunog sa gold kahit bullish ang gold. Kasi, di ba, bigla-bigla na bubabagsak. Lalo na yung galaw ngayon, di ba? Ang usapan ngayon, iba na ang movement ngayon, di ba? Yung galaw, yung candle ngayon, ibang usapan. Diba? 300 pips M1, no? May mga M1 na 1,300 pips. Yun nga eh. Just ko M1, di ba? Biglaan eh. Nakakatuwa. Kumbaga nakaka-overwhelm and Yes. I mean, sobrang ganda ng session. Anyway,